yung last na dito sa room na to, yung manager dyan sa baba, kasi may shop dyan sa baba. Yeah. Siya din yung nagtira dito. Sabi niya, in this exact room, sometimes, kasama niya rin yung girlfriend niya. Meron Dito sa talaga. may bandang CR namin, Oo. may nakikita siyang nakatayo na figure. Okay. So, parang biglaan and everything like that. And, meron din sinabi yung caretaker talaga na meron talaga nagpaparamdam minsan na kid or anything dyan sa hallway. Wait. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Ready ka na ba sa new episode? Ako pa ba? Of course! Nice! Chill lang tayo dito. True! Ako may tanong din ako. Sige, ano yun? Bakit va? Ha? Anong bakit ba? Bakit? VA. Where we talk about anything about virtual assistants, remote working, work from home life, and many more. Kaya kung isa kang VA or gusto mong maging VA, para sa'yo tong podcast na to. Good day, everybody. Welcome back to Bakit VA, where we talk about anything about virtual assistants and why it's the best option for you. So kung napapansin nyo, naka-sunglasses kami. Hindi ko nga rin alam kung bakit wala akong makita. But that is because we just had our very fun tropical summer party for the agency, right? Kakatapos lang, di ba? But before that, I just want to introduce who I have here today. Alright, so this is Bree Fangonil. So kung nanonood kayo ng ibang podcast namin, specifically yung Hire a Millennial Virtual Assistant, palagi siya doon. Alright? Madalas siyang mag-host or mag-guest doon. And last July, if you are one of our loyal listeners din, here sa ating Bakit VA podcast, napanood nyo din si Bree before when she had a session with Ryan Mulik, our operations manager, for a special episode of Bakit VA. Pero, nandito na siya, finally, as our new host. Welcome to the show, Bree. Ayun, thank you so much, John. Ayan, makakatagalog na ako finally. Yes. Sa isang podcast natin kasi medyo ang dami naming bloopers dun kasi EOP tayo. English. Oo. But kamusta ka naman? Kamusta ka naman ngayon? Ito, okay lang. First episode, so medyo naninibago kung how is the flow and everything. Pero ayan, may cake ako dito. Ayan. Nagpo-food trip pala siya, guys. So, yung mga nanonood dyan, if you're watching on YouTube, you can grab your snacks and join us with this fun session. But, alright, before we start, why don't you introduce yourself first to our audience by sharing what you do, your hobbies and anything you want to share. Yeah, so ayun guys, so in-introduce naman ako ni John. My name is Bree. Ako yung Client Success Manager ng VA Flix. But fun fact, before naging Client Success Manager ako, nag-apply ako as a graphic designer. And then, napunta ako sa VA department wherein naging project manager ako. And then, ayun, na-miss ko lang mag-edit. So, napunta ulit ako sa podcast department as the client success manager. Now, I handle like the whole podcast production. And, hobbies ko, kumain. Kita nyo naman like kanina. Now? Hobbies kong kumain, mag-gitara, may time. Pero hindi ako ganun kagaling. Mas magaling si Jaco. Tignan niyo pala yung mga covers niya sa YouTube. Ikaw muna. And ano pa ba? Ayan, kumain, play with my dog, si McLaren, matulog, ayan, gustong-gusto kong matulog. And I think that's it. Especially, listening to music. Tayo ng mga, diba, graveyard shift, hobby talaga nating matulog. Hindi pwedeng... Yes. Naging hobby na natin, no? Wag lang matulog. Wag lang matulog. Habang nag-work. Of course. Pero, eto, ngayon, sabi mo, nagpe-play ka ng guitar, so, ibig sabihin, you sing din, ganyan ba? Or just playing the guitar? I sing, but not professionally. Parang yun, hobby-hobby lang din. Ako ganun kagaling. So, yeah. So, parang... Huwag yun na lang tignan.
So, napipicture nyo na ba guys yung image ni Brie na kumbaga sa isang barkada siyang nagdadala ng gitara kapag lumalabas. Ah, Diba? Oo, Siya yun. sakto. Siya yun. Ako yun. Pero hindi ka naman So, nagpo-post ng videos na nagko-covers ganyan ng guitar. Hindi. I have one, pero wag nyo na i-search yun. May kasama ako doon. Pero, have one. And, that's it. Meron lang sa mga stories ko. Ganun lang. And sa TikTok, may few, like, very short. Okay, eto na lang. When did you start working remotely ba? Kailan yung last time na nag-work ka sa office? Ganyan. So, working remotely, syempre, sa first, nag-BPO muna ako. We have the same company before. So, first doon, tapos simula na nag-pandemic, wala akong makita, hayop ka. Simula na nag-pandemic, ayan, nauso yung work from home kasi syempre nga hindi tayo makalabas and everything. So, I tried like searching sa Facebook first kasi hindi ko pa alam yung mga platforms before like Upwork, Fiverr and everything like that, LinkedIn. So, I tried sa Facebook and then I stumbled upon a post wherein they are hiring or nag-hire sila ng cold caller for I actually hindi. I didn't stumble upon the post. Nag-work dun yung pinsan ko sa father's side. And then, inintroduce niya yun sa akin since naghahanap nga ako ng work that time remotely. So, ayun, inintroduce niya wherein nagko-cold calls ako sa mga tawag doon, real estate. Yung mga homeowners and everything like that. So, doon nag-start. So, nag-start ako as a VA. So, after nun, I paused kasi parang nag-stop din yung company. Nag-pause din yung business nila. So, nag-focus lang din ako sa business that time, own business. And then, I was in another place that time. So, bumalik ako na La Union. And then, si Annette, which is our project manager, now one of our project manager, nakita ko yung post niya na hiring ang VA Flex ng graphic designer. So, sabi ko, parang mas gusto ko yun kasi yun yung passion ko eh. So, I edit photos then kasi it's a family business. We own a parang photo and video coverage shop. So, medyo na-train ako doon. Meron akong background in editing photos, editing videos. So, I applied and to cut the story short, ayun, natanggap tayo ni Mare Jalo, one of our owners here sa VA Flex. And I met a lot of people here and gained a lot of, experience and yan, dito ako nag-grow. Actually, dito ako nag-grow. Doon ko masasabi na dito ako nag-grow. Skill set, dito rin nag-grow. So, ayun. Nakaba na. Yun. Doon siya nag-start. Yeah, I think, yung sinabi mo nga, di ba, kanina na you started here sa VA Flex as a graphic designer. So, yun yung nakita mong post kay Annette and then you moved to the VA department again, VA-related ulit kasi meron kang VA experience before, di ba? And then you went back to the creative department ulit, which is the podcast department. Alright, so sabi mo dito ka nag-grow. So parang what I can see here is kasi yung before, dun sa BPO kasi I think pareho tayo na nag-teammate agent role, di ba? Yeah. Before. And then nagkaroon ka din ng VA experience which is solo ka lang din, 'di ba? Wala kang kasama. And this is the first parang corporate job siguro na meron kang team where you gain lesson din from other people, 'di ba? Based on experience while working from them or working with them. So yeah, definitely kasi as a teammate
or an agent, sabihin na natin ganun. Like, you're just making calls and everything like that. Pare-pareho, VA na, pare-pareho, same thing every day. May script and everything like that. Yeah. So, nung nag-VA ako, it's really different. So, syempre, iba yung VA and sa BPO industry. Like, talaga nag-self-study ako on how the business work. Kasi there's no proper training. Not proper training, but that's just how it is. Parang very fast-paced. Give lang sila ng material, learn it on your own, and then that's it. Actually, it's very straightforward. Madali lang naman siya. Aralin mo lang ng mabuti. And yeah, dito sa VA Flix, dito talaga ako, first time ko nag-handle ng tao din. So, syempre before, meron akong mga supervisors and everything like that. Sumusunod lang ako. But here's a VA Flix. Thankfully, for the promotion, nakahandle ako ng tao, and I hope okay lang sa kanila. Okay lang ba? Of course, okay lang naman. Ayan. And I am also working with Bree, so siya yung nagbibigay ng mga ibang sinusulat ko sometimes here sa VA Flix when it comes to the podcast department. Yeah. Kasi writer din ako dito, di ba? So yun. So I just want one more question dun sa experiences mo, dun sa mga work na pinasukan mo before. So nung galing ka sa BPO, 'di ba? That was sa office. So kailangan mong mag-report sa office, 'di ba? Bakit ka nag-shift agad into work from home? Or is it just because yun yung available na pwede mong puntahan noon kasi nga 'di ba ni-refer ka ng tito mo, or gusto mo din talaga mag-work from home na noon kasi pandemic ba, or paano ba? Yeah, so one factor, yes. Actually, one factor, yung COVID, nung nag-pandemic. Syempre, we can't go out, we can't do anything. Kailangan natin gumalaw-galaw. Wala akong mga gigs. Like, I do makeup as well. I do photo shoots and everything like that. So, we can't go out. Walang gig. So, what will I do? So, ayun, search nga ako. First, actually, nag-search ako. Pumasok pa ako sa isang BPO company, working at home. Pero sobrang, ayoko namang i-down, like, i-badmouth ang BPO industry. But, syempre, alam naman natin yung wage here sa Philippines. And that time, I was a technical support for a mobile company sa States. So, it's really, really not toxic, but nakaka-drain siya. Like, everyday mo siyang ginagawa, hearing like complaints from the customers and everything like that. So, ayun, luckily, napasok ko yung pagiging VA. So, it's really, really different compare sa, kasi ganito yan BPO most likely inbound tayo. May outbound and everything din yan. Pero most likely inbound talaga. Like sa atin pumapasok yung calls, right? But sa VA, most likely outbound siya. So, madalang lang yung inbound. For me, yun yung napansin ko. So, mas madali siya and mas hindi siya stress para sa akin. So, nagustuhan ko siya. So, yun yung malaking factor din siguro kung bakit continue kasi I can stop naman and work from home, my God, kahit nakapajama ka lang, you don't need to like pumili ng damit mo na anong susuot ko na next day, blah blah blah, and kailangan maligo araw-araw, charot. Very relaxed. Yun nga, comfort of your home. Pwede ka mag-CR every time. You can use your phone. So, ayun. I think that's the factors. Kapag di ba kapag nag-work ka sa office, syempre, pag magre-ready ka sa mga isusuot mo, di ba? Are you that kind of person kapag nag-work ka sa office, ito susuot ko bukas, ganyan, dapat naka-ready na may mga forma kang naka-ready or may mga forma kang gusto na isuot. Pero ngayon na nag-work ka from home, nagkaroon ka ba ng experience na, for example, lalabas kayo and then, wala na pala akong maisuot na na bagong damit.
Ito pa rin yung mga damit ko before kasi hindi ka na bumibili. Diba? So, nung una, ganyan. Diba? Oo. Nung nasa BPO ako, actually, nung una talaga, gusto ko ganito, damit ko. Pero nung kumalaunan na, minsan nga, naka-jogger na lang ako and plain shirt and that's it. Wala akong bag na dala. Diba? Sweater and everything. Kasi graveyard din ako nun eh. Pero here, yes, kasi malaking factor yun. Kasi nga, night shift tayo, graveyard shift. So, most likely, tulog talaga tayo during the day. So, syempre, wala naman ng bukas na mall during, what time, right? Pero now, medyo nakakalabas-labas na kami ng girlfriend ko. And nakabili-bili na rin ako ng mga damit-damit. So, ayun. So, yeah, at first, ganun talaga. So, you still parang naglalaan ka pa rin ng money for outfits, 'di ba, ganyan? Kahit working from home ka naman, kahit hindi naman siya pang work talaga, 'di ba? For your personal. Yeah. So naglalaan ako ng time and money. Not only money, time for my friends, time for my loved ones, and mas nabibigyan ko 'yun ng time kasi nga work from home tayo. Unlike before na, So, andito tayo sa home natin. We can still mingle with our family. Tapos, from time to time. And yeah, and if you have like, kunyari, gatherings, like, same day and everything like that, you can always take your laptop with you and work there. Yes. So, yun yung pinakamagandang perks. So, whenever you are, basta may internet connection, goods tayo dun. So, yun yung pinaka-nagustuhan ko. That is right. That's one good thing about working remotely kasi nadadala mo yung work mo kahit saan, di ba? Kaya nga kapag wala kang mamimiss na vacation, for example, manlibre yung tita mo ng Boracay, ikaw hindi ka makakapunta. Paano ba yan? Kasi may work ka. Hindi, madadala mo eh, di ba? May laptop. So, ikaw naranasan mo na rin yun. Yung parang dalhin yung work mo. Hindi pa eh. Kasi PC kasi tong gamit ko. Kaya wala. Hindi ko pa na-try. So, maybe so, soon. dapat pala dala mo rin yung extension. Naku, ang hirap naman. Pero I hope in the future siguro, isa yan sa mga plans ko, bumili ng laptop so that I can, work anywhere kapag meron mga gathering, like sinabi mo nga. Kasi usually, kapag ganun pa naman, hindi naman laging sa bahay niyo yung host, di ba? Or kayo yung host. Correct. Minsan, kailangan mong lumabas din. And for example, gabi yung gathering, no? Gabi yung dinner, syempre gabi. Gabi, syempre. But gabi yung kainan, mag-work ka afterwards kasi dito usually graveyard shift naman. Matulog ka na lang ng umaga, di ba? Totoo. Kaya tulog ka na lang. Pahinga mo, yun yung pahinga. Ang maganda doon, kunyari na late yung gathering, dala mo yung laptop mo. So, pwede ka pa rin mag-clock in. Ayun nga, basta may wifi ka, right? So, hindi ka mali-late. Unlike kapag papasok ka ng office, babiyahe ka pa. Oo, prepare ka pa. Hindi naman pwedeng may baon-baon kang Shanghai, papunta doon, right? So, ayun, prepare ka pa and everything. So, yeah, mas prefer ko talaga working from home. Sa'yo ba, ikaw ba personally, do you feel more productive kapag working from home ka versus kapag nasa office? Yes and no. So, no, siguro sa mga bad days and everything like that. Yung gusto mo na lang ganyan. Pero, just make sure na matatapos mo pa rin yung work. So, sa office kasi, parang nakakataranta kasi you have like, may nakakatingin sa'yo and everything like that. Siguro hindi yung productive. Mas nagiging productive ako kasi I know na ganun kasi ako. I think, I don't know iba-iba ang mga tao. So, parang mas nakaka-work ako kapag mag-isa ko lang. Like, I can work with the team, but kapag walang distractions and everything sa paligid ko, like, I can just listen to music and do what I need to do. So, I think, yes. Yes and no. Yan. Pero do you think, yung sabi mo kanina, minsan may mga bad days tayo na gusto na lang natin, humila-hilata. Huwag na naman humila-hilata siguro. Pero gusto mo na mag-chill or minsan nga, aantukin ka talaga di ba? Kasi graveyard shift.
ganyan. And minsan, muntik ka mauntog sa keyboard. But, do you think the reason why siguro ganun is, I'm just taking your opinion dito, no? Do you think the reason why is that walang separation ng work and home? Na, for example, kapag kasi merong home, tsaka meron kang office, kapag nasa office ka, subconsciously, naiisip mo na, okay, I need to work. Pero kapag nasa bahay ka kasi, hindi siya, parang isa lang siya na parang okay lang sa'yo, tama rin kasi nasa bahay ka lang naman. Ganun ba? Or what do you think? Sa akin, may mga times talaga na ganyan. Hello, wag na tayo pagplastikan dito, di ba? So, may mga times talaga na ganyan na it's not your day. Like, kahit nasa work from home ka, parang I don't feel like, clocking in or everything like that. Pero, sa mindset na lang talaga yan eh. So, how you make yourself like parang mas ma-motivate that day para gawin yung dapat mong gawin. So, ayun nga, nasa home ka naman, you're in your comfort of your home, you can always watch TV, Netflix, and everything like that while you work. So, ayun na lang, parang mas nagiging chill and everything like that. And minsan kung talagang gusto ko talagang ayoko maging plastic, humilata, dinadala ko yung laptop ko, nandun ako sa bed, at least nag-work pa rin ako. So, nakaganon lang yung back ko. So, ayun, unlike sa... Huwag lang tayo papatalo sa antok. Buti na lang dyan ang HR natin, ang gigising. Kapag may tawag. nawala ka. Oo, may tawag yan. So, ayun. Ikaw ba? Naranasan mo na rin yun? Na-try ko na, grabe. If as a writer na nag-work sa graveyard shift, naku, minsan talaga, gaganon ka na lang eh. Di ba? Magugulat ka na lang na, buti nga, never pa ako nauntog sa keyboard ko. But still, yes, meron din namang ganon. May mga araw din talaga na hindi ka, wala ka sa 100% mo. Di ba? Ganon. Pero, I think what we can do kapag may mga ganon din naman is to prepare, di ba? Especially sa mga VAs natin dyan, if you're working with a client. Medyo negative kasi yung ganun eh. Parang, di ba? Bad shot yun sa client mo if ever man na hindi mo na-deliver on time yung mga need. But, yun, prepare lang siguro get enough sleep, ganyan. 8 hours of sleep. Kahit ako mismo, hindi ko nga nagagawa yung 8 hours of sleep. Aminado naman tayo, but masaya na ako sa 6. Minsan putol-putol pa nga eh, di ba? Putol pa. Alam mo yung na-try mo na yung matutulog ka na, isa-set mo yung alarm mo, tapos pag ganun mo, parang alarm will go off in 2 hours. Naku, 2 hours na lang. Yeah, totoo yan. Kaya ang lagi kong ginagawa, naka-alarm ako ng 11:50 at 11:55. So, alam mo yung 5 minutes. Yung meron pa. 5 minutes pa, meron pa yan. Kasi ngayon yung maganda, you don't need to get ready na. Lalo na pagod ka. So, okay lang kahit 11:55 ka na magising. Basta, jump ka agad sa, kasi yung bed ko dito lang eh. Tapos, andito na yung setup ko. Medyo, so, ayun. Napapaisip ka din talaga minsan kapag i-alarm mo niya, tapos 1 oras na lang or 2 oras na lang kung matutulog pa ba ako? Di ba? Kasi di ba feeling mo mas nakakapagod yung gigising ka na konti yung sleep? Di ba? At saka delikado yan. So hindi mo alam kung magigising ka. Ayun lang, oo. Akala ko naman delikado sa health. Hindi. Delikadong mawalan pala ng client. Di ba? Delikadong mawalan ka ng trabaho. So guys, matulog kayo, yun lang. Prepare yourself. Mag-alarm kung 10 alarm ang kailangan nyo. Go. That's right. But guys, kayo, mag-apply na kayo here sa agency namin because we are constantly hiring naman. So you can just send your email to recruitment@vaflix.com. You can send your resumes and then we will just schedule you. So VA Flix was founded by John Lawrence and Karen, diba, during the pandemic 2021. And sobrang drastic nung growth up until now. Dumadami na yung tao, departments, and I think that's one reason why people should apply here, sa VA Flix. Kasi pataas yung slope eh, diba? Yes, correct. Padami tayo ng padami. So, and our owner started as a VA then. Yes. And they still do it. So, that's why
you're in good hands. So you'll get all of the support that you need from your managers, from us, of course. Hindi namin kayo pababayaan. Yes. And yun yung sabi mo, Okay. nag-VA din sila, may VA experience sila. So they understand what you will be going through kapag nag-start ka man dito sa amin. And sa mga walang experience, no problem. Nag-hire kami dito, even fresh grads. Na-confirm ko yan sa HR. So don't worry. Yeah. Correct. So, move na tayo sa ating next na portion ng ating podcast. So, why don't we share naman yung mga favorite memories natin or experiences here sa VA Flix so far? What's your most unforgettable experience here sa VA Flix? Most unforgettable experience, siguro, yung first and second day ko here sa VA Flix. Kasi I was so scared. Not scared, yung parang syempre kabado ka, new people, mangangapa-ngapa ka pa. But no. So, I felt really welcome. Na-meet ko sila, syempre not personally. Like, Gmeet, Zoom meeting, gano'n. Pero alam mo yung, ito lang yung company na na-feel ko na not chill. Pero here sa VA Flix kasi we have like, call that barkadahan culture. Something. Yeah, culture. Pero of course, work is work. Pero you can feel it. Lalo na kapag na-meet mo lahat ng nasa team. Na parang ang tagal mo na silang kakilala. And hindi ko makakalimutan. Actually, nung first day ko, yun nga, nakamit ko yung team ng podcast. So, then and there, parang nagbardagulan kami agad, like sharing memes and everything like that. So, hindi ko namamalayan yung oras na, ay, God, magka-clock out na pala. Parang ganun. Mag-out na pala. So, I know it's really parang simple lang, pero hindi ko talaga siya makakalimutan kasi that is the first time that I felt really comfortable on my first day sa job ko. So, yeah. Ikaw, like very welcoming sila before, no? And yeah, I think sa lahat naman, even I when I first started, very welcoming din yung ganun agad eh. Send agad ng mga your interview. Old pictures mo, 'di ba? Yes, ikaw pala isang nag-interview sa akin. Yeah, ako nag-interview sa kanya. Dalawa kayo ng previous project manager before, right? Correct. Tapos naalala ko, sobrang sama ako. Sabi ko, alam mo, may technique ako para sa ganito na lang yung gawin mo, sabi niya. Pero yung sa akin naman, siguro bukod sa parties, of course. Yung mga unforgettable experience. But on a serious note, siguro, I think what I cannot forget is when, alam mo yung nagkaroon ng problem with one of the clients before sa podcast department. And it involves the account manager. Yeah, the account manager before sa company, 'di ba? Not very good experience. But that is why I cannot forget that siguro kasi it's not very good. But anyway, it's a very challenging phase for all of us, you know. Eventually we were not able to keep that client, no? Kaya siguro di ko din makalimutan because everything went downhill after that. But what I saw is parang teamwork, which can be very rare when issues arise. But here, sa agency, sa VA Flix, podcast department specifically, I was able to see the teamwork, diba? Of all the members, you know. And I think that is what that's what makes a good manager as well. I saw the dedication of everyone to help one another. Kahit hindi naman niya ginagawa dati yung ganitong task, like willing silang gawin. Like now, diba? So, sorry. I was like, sorry guys, hindi po yung COVID, wala po akong okay, so I was like, parang these people are good, di ba? You know, these people know how to have one goal and how to do everything to reach that goal. Parang ano ba yun? Na ano tuloy ako? Iyak like, na yun, charot. Iyak, grabe, din naubo nga ako. But kasi parang hindi naman laging panalo kasi, di ba? There will always be failures, rejections, and what you can do best is to keep your cool and believe in your people.
Diba? Yes, correct, exactly. So, naalala ko yan. Naalala ko yan. Mm. Kasi whole core or whole Lahat podcast buo, department talagang meeting, ganyan, and everything like that. Ayan. Excuse me po. Excuse me po. Ayan. Buti nakamute siya. Ayan. So, ayun. Yeah, sadly, we weren't able to, proceed on working on his project. So, but we did our best. Actually, nag-exceed pa nga tayo. Personally, Yes. para sa akin, like, we did everything that we can, even though hindi na siya kasali dapat sa scope natin, we still do it just to keep him. But unfortunately, ayun nga, hindi natin siya na-keep. We decided actually to let go. Yes. So, ayun. And, di bale, if someone leaves, another will come, right? If the course. door closes, another one will open. So now, madami na tayong bagong clients. Yes. And the teamwork it's been, is still there. Still there. Yes. Still there. I'm actually editing a while ago while before we have this recording. So yeah, it's a hell week for the podcast department now kasi ang dami talagang na-close na clients from last month and this month. So teamwork is still there. John is helping. Thank you so much. He handles all the show notes and everything. Even the transcript, even mga kailangan kong gawin dapat na hindi ko na maano. He helps me. So, thank you so You're much. welcome. Of course naman. Teamwork pa rin tayo. Teamwork makes the... Wala. Yeah. Yeah, teamwork. But yung... Wait. Iba yun. Si Lizzie yun. Okay. Alright, so after siguro ng mga unforgettable experiences natin, why don't we talk about yung mga mga work from home ghost stories natin or experiences? Kasi 'di ba, Halloween guys, everybody happy Halloween. Halloween pala. So October 31st, guys. Ano ba? Kamusta? Kamusta kayo? Kamusta yung mga multo dyan sa mga Gagi, akala ko yung kamusta yung mga patay dyan. Hindi pwede kasi hindi sila makakasagot. But ikaw ba, may mga scary or paranormal experiences ka ba while working from home? Ito na naman siya eh. My God. Alam mo, itong si Jaco talaga. We call him Jaco. Yun yung nickname niya. Itong talagang si John. Nadali niya ako nung minsan. Sabi ko, G-meet tayo. Para mabilis tayo. May gagawin lang. Sorry, yung tracker ko. Ayan. Tapos dumating na mga alas 3, parang iba na yung topic namin. Na-stress diba? ako. Mag-isa ko pa naman dito sa bahay that time. That was Monday. Tapos wala yung girlfriend ko dito. Sabi ko, mag-isa ko. Tapos ganito yung mga pinagsasabi niya. So ngayon na naman, dinadali niya na naman ako. But yes, meron. But anyway, we call that, yung session namin before, we call that 3 a.m. Outlooms. Alright. Outlooms, ayan. Yeah. Yung mga Powered multo by na. Jaco. Walang yaya. Okay, go ahead. So, ayun, meron. Talagang makakita dito. Kung ba talaga? Ayan. So, meron that time, Monday, mag-isa ko na naman. So, here's sa apartment pala. Dalawa kami ng girlfriend ko na nandito and of course, our dog. So, nag-work ako, blah, blah, blah. And then, naka-headset ako. So, syempre, nagpapamusik ako and everything like that. So, may naririnig akong, pwede mo buksan yung may naririnig akong parang nagtatakbo sa hallway. Kasi isang building tong apartment namin. So, hindi siya yung separate. So, okay, so may hallways sa labas. Oo. Parang siyang condo na ewan na type. Oh, yeah. Tapos may hallway siya. Tapos parang may narinig akong takbo. Ganon. Natakbong ganon. Tapos sabi ko, feeling ko, parang guni-guni. Kasi kapag naka-headset ka, diba, akala mo nga may tumatawag sa'yo, pero wala. Diba? May mga ganun na time. So, sabi ko, parang wala lang naman yun. Baka something lang. Tapos, sige. After an hour or two, so, pinahinga ko yung tenga ko, binaba ko, nag-phone ako, naglaro ako. So, after nun, sabi ko, parang meron pa rin. Parang, hello, guys. Ano nangyayari? So, sabi ko, siguro may lumabas lang. Pero that was like, what
time, madaling araw na dito. Siguro mga past 3 na yun. And bakit ka tatakbo ng madaling araw, di ba? Kapag Exactly. Sabi ko, for you to hear it habang naka-headset, ibig sabihin malakas siya. No? Malakas talaga siya. Parang, and you can feel it eh. Tumataas yung balahibo ko, walang yaka. So, you can feel it. Tapos, sabi ko, parang weird. So, parang inano ko na lang. Hindi ko na lang sinilip or anything like that. Ang walala, after ilang minutes, ganyan, gumanon yung door to. Parang may nasagi sa door yung door ko. Oo. Sabi, sabi kong ganun. So, that's one. Second, nangyari naman. Bug. Parang, alam mo yung nasagi, yung doorknob, tapos gumalaw. Tapos, after, sabi kong ganun. Siguro may pusa lang. Kasi sometimes may pusa na nagaano. Tapos, alam mo yung sa last na, yung parang sabi ko, ayoko na. Yung gano'n, nanood na ka ng TV. Parang may faint na nag-knock. Ay, meron. Oo. Nag-knock Pero talaga very siya. faint lang siya. Hindi yung malakas na yung gano'n. Parang gano'n lang. So, pero maririnig, alam mong knock. Isang knock lang siya or dalawa. Okay. So, parang alam mo na parang ganon. So, medyo alam ko na it's something. Kasi actually, dito sa apartment na to, dito rin ako galing before. So, same room and everything like that. Sorry, yung cake ko. Ayan, same room. And then, yung last na dito sa room na to, yung manager dyan sa baba, kasi may shop dyan sa baba. Yeah. Siya din yung nagtira dito. Sabi niya, in this exact room, sometimes, kasama niya rin yung girlfriend niya. Meron. Dito sa may bandang CR namin, may nakikita siyang nakatayo na figure. Okay. So, parang biglaan and everything like that. And, meron din sinabi yung caretaker talaga na meron talaga nagpaparamdam minsan na kid or anything dyan sa hallway. So, I said, parang, Makes sense. Oh my God. Makes sense. Sabi kong ganun. But they don't harm naman. So, matatakotin talaga ako. Pero, pag mga ganyan na talagang binawala ko na lang. So, ayun, yung parang experience ko while working from home, iba pa yung ibang experience, kakatakot yun. Pero while working from home, yun yung experience. Parang so far, kapag working from home. So far. And sana last. Walang yan ka nung so far. Pero ano ko before, di ba? Parang, kasi ako mahilig din ako manood ng mga horror documentaries or stories or movies sa TV before. May mga napapanood ako na parang may sinabi before na kapag may narinig ka doon na nag-knock, parang nag-knock na wala ka namang ina-expect na tao. Well, of course, aside from being safe, kasi wala ka namang ina-expect, baka bigla kang barilin or ano. Parang, if paranormal man yung nag-knock, dapat hindi mo daw buksan kasi parang you're letting him in or you're letting that. Yeah, buti na lang hindi. I never check. So, sa movie lang yun, guys. Yung mga nag-check, di ba? Yung mga nasa movie, kung may narinig sila, i-check nila, susundan nila, di ba? Oo, kasi ba't mo bubuksan, di ba? Kung wala ka namang ina-expect na tao, baka bigla kang saksakin ba dyan or sana walang mangyaring ganun, guys. Yeah. Ayun nga, yun yung sabi, na kapag merong mga ganyan, pag nagnanak kasi sila, parang tinetest ka ata nila na welcome ba ako dito, ganyan, or so yung sabi nga ng parang kakilala mo or manager dyan sa baba nyo, sabi mo, merong figure yung nagpapakita dyan sa may banda dyan. So, baka meron nga talaga, no? Baka meron kang kasama ngayon or... Pwede i-end na to. Hindi maganda tong session na to. Well, hindi ko pa na-share yung sa akin eh. Kasi ako meron din akong experience while working from home naman. Pero, medyo... Hindi ko din siya nakita. Hindi ko din naman siya nakita. Parang na-feel ko lang. So, parang nagising ako from... Kasi itong kwarto ko, may sa taas ako natutulog, may double deck dito. Sa baba niya, ito yung PC ko. Parang loft. Oo, loft, yes. Tama. So, tutulog ako doon. Nagising ako from a nightmare. Na-try mo na yung nagising ka sa nightmare talaga na parang
open mo lang yung eyes mo. Kalmado naman, hindi naman yung parang sa movies na mga ganun kang nagigising. Wala namang ganun na nangyari. Pero, feeling ko nga, hindi totoo yung mga ganun eh. Pero, nagising ako from a nightmare, nag-open lang ako ng eyes, then parang ayaw mong gumalaw kasi natatakot ka. Alam mo yung ganun na feel? Na-try mo na ba yung ganun? Yung hindi sa ayaw gumalaw, hindi ako makagalaw. Sleep paralysis naman. Yun, oo, yun. Yun yung experience ko. And pero then, yung sa akin kasi parang ayaw ko talagang gumalaw. Kaya kong gumalaw pero ayaw ko kasi parang natatakot ako eh. May shift ako that time. So that was on my previous company nung agent pa ako. So BPO pero working from home. This was during the pandemic naman. So meron kasi akong pinsan dito before. Natulog siya dito sa baba. Natulog siya dito, naglalapag siya dito ng parang foam na din, tulog siya dyan. And then kapag mag-shift na ako, magpapalit kami. So yung shift ko nun, parang around 2 a.m., mga ganyan, mga 2 a.m. pa. So nagising ako ng mga, sabihin natin 1:50, ganyan, naka-alarm ako. So bumaba na ako, ginising ko yung pinsan ko. I mean, hindi, medyo matagal pa akong bumaba kasi from a nightmare nga eh. So, nung nakuha ko na yung parang, courage ko to go down. Gising ko na yung pinsan ko. So, palit na kami, ganyan. Lipat na siya sa taas. So, mag-isa ako na parang dito. And then, nung nag-work na ako, hindi ko pa na makalimutan yung nightmare na yun eh. And, iniisip ko pa din siya. So, yung nightmare, yung nangyari dun sa dream, ang setting nun is dito din sa room ko. Alright, so, etong door ko daw na dito, nag-open siya. And then, meron daw parang demon na figure na nakatayo. Alam mo yung parang sa Insidious? ay, yung pula yung mukha. Yung ganun. Pero ibang scene yung inano ko. Yung parang nag-open yung door, tapos may nakatayo doon na shadow ng demon. Yung nangyari naman dito sa akin, parang may naririnig akong voices daw doon sa dream na parang sinasabi nila, parang mga babae, andyan na siya, andyan na siya, papunta na siya. And then nakita ko daw dito, tumataas daw yung shadow, lumalaki na demon. Oo. And then, yun yung iniisip ko. Naisip ko pa rin siya habang nag-work ako that time ng mga 2:00 ng madaling araw. And then, parang, okay, so nawala na, no? After 30 minutes siguro, parang nawala na siya sa isip. Kasi work na eh. Nagtatrabaho na ako. Nag-assist na ako ng customers. And then, chat support ako nun, so hindi ako nagsasalita. So, quiet lang. Hindi pa ako nag-music nun. Hindi ko alam kung bakit. And then, suddenly, parang, may na-feel akong dumaan na malamig. Galing dito, sa door din, papunta dito. Sorry, akala ko kasi di ba blur yung background. Tapos biglang akala ko may something. Okay. As in dito mismo, dumaan siya. Gumanon siya. Na malamig, na-feel ko talaga. And then, parang sabi ko, parang ang weird naman nun. Ang weird. Tapos parang na-feel ko na may nakaupo. Meron kasi akong chair dati dito. Na nakaupo siya. Na-feel ko. Hindi ko nakikita, hindi ko naririnig. Na-feel ko lang na parang feeling ko nandito siya, nakaupo. And then, so umabot ako ng 4 or 5 a.m. ata nun. Lunch break ko yun. So, tumayo na ako. Matutulog na ako dun sa tinulugan ng pinsan ko dito sa baba. Pero out of my curiosity, pinakiramdaman ko yung chair. Na parang, parang ganon ko nga yung kamay ko. Sabi ko, ginanon ko yung kamay ko, malamig. Uy, gagi. Malamig dun sa part na yun. So, nakatulog ka pa? Di na ako natulog doon talaga. Inantay ko nang lumiwanag hanggang sa nawala na lahat. And then, kinento ko sa pinsan ko kinabukasan. Sabi niya, natakot ka pala. Dapat sinabi mo pala para hindi na ako natulog din, sabi niya. So, yun yung medyo scary na experience ko before. So, alam mo yun, parang yung nafe-feel mo na may presence na may kasama ka. Tama, ganun. Hindi ko alam kung iniisip ko na lang yun, siguro before. Kasi, alam mo yun, parang may mga ganun may dream tapos may parang may na-feel kang gumanon na malamig. So parang siguro subconsciously coincidence naman. Oo, subconsciously iniisip mo siguro na ay baka nandyan siya. Pero hindi parang na-feel mo talaga And then trinay ko bang hinawakan talaga na na-feel ko na malamig dito na part, dito hindi. Okay guys, thank you so much for watching. This has been great. Thank you. This is my last last guesting naman. Last hosting and guesting na pala. In-introduce ka tapos last mo na yun. But anyway, sige, may iba na tayo. I think
Yeah, for Halloween special lang natin to, guys. Oo. We just want to share our paranormal experiences siguro while working from home, and I hope you guys sana hindi mangyari sa inyo. Yeah, kasi I Or- didn't enjoy it. hindi nakakatawa, hindi ka makaka-focus talaga din mag-work. But yeah, so I do you have anything else to say, Bree, before we end this episode maybe? Yeah, last words parang siguro sa akin is continue to watch our podcast, help us grow. I know compare sa iba, bago-bago pa lang kami, but you will get a lot of ano ba? A lot Lessons, of knowledge, lessons, yes. knowledge, advice, kulitan, story like this. Ayan. And of course, that's it. I think watch more pati syempre yung sa naming podcast, which is Of course. Hira Millennial. And of course, follow us on Facebook, Twitter, charot. Facebook, and we have Instagram, right, Yes. as well. And you can check our website, vaflix.com. Mhm. And for aspiring virtual assistant, please do consider us when you guys are going to apply. So it's really, really fun here. And ayun, looking forward sa mga listeners natin. Sana ma-enjoy nyo talaga yung mga segments namin here. Alam mo, saglit lang, hindi ko talaga ito makita. Ayan, dyan na lang muna siya. Hirap na hirap na ako. Sige, go lang. Ayan, so, joke lang. So, ayun. I think that's it for me. Sorry medyo ano pa ako dun sa kwento eh. Gusto ko nang buksan yung ilaw kanina pa. But, sige lang, matakot ka lang dyan. 3 a.m. For na pala. But anyway, For na. I would like to give a final message to siguro so to everyone who has been listening sa ating podcast, podcasts plural na. All right. Thank you very much. We really appreciate you guys. Pangilan na bang episode to? 21st Something. ata. Yeah. Sobrang thank you sa mga listeners na patuloy na nakikinig or nanonood if you are watching from YouTube. I really hope na meron kaming mga natutulungan, may mga na-inspire na mag-VA because everything that we do here is for you guys, nothing more. And I hope that kahit anong mangyari, kahit ngayon, wala si Annette, like today, kahit mawala si Bree siguro, or mawala ako, or may new schedules, or kahit may So, paano changes pag man nawala tayo? pag wala kaming lahat, bahala kayo dyan. Yung mga multo na lang yung mag-interview sa akin, mag-show. So yun, kahit siguro may changes man na mangyari, minor or major changes, you will still continue to watch and listen to the episodes. So again, thank you so much everybody who supported and will always support our podcast. Thank you so much, guys. Bye-bye. Thank you. Outro, come in. Link Outro. down below. Like, subscribe. Bye-bye. Bye-bye, guys. Hello aspiring VAs and all our listeners out there. Na-enjoy nyo ba ang episode na to? Check nyo rin yung iba and abangan nyo yung mga next episodes. We really love to hear from you. At dahil dyan, baka may mga suggestions or topics kayo na pwede naming pag-usapan. Send us an email at admin@vaflix.com if you're listening to Spotify or any podcast platforms. And for our YouTube people, you can comment down below and we'll answer all your questions on our next episodes. See ya!